Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ipinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nanininimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Natutumuling ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay nag-iisip gayon at kung anumay nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ninyo ito sa Diyos. Lamang ay magsilakad kayo niyaon sa gayong ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo'y nagkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Pasalamatan natin ng Panginoon na tayo ay nasa mabuting kalagayan, patuloy ang kanyang protection sa atin at ang kanyang katapatan sa pag-iingat sa bawat isa sa atin, at tayo po'y umaasa na ito ay magpapatuloy. Sa kalagayan ng ating sanlibutan ay wala pa tayong nakikitang linaw o liwanag kung ano ang magiging katapusan ng pandemic na ito. Nagpapatuloy ang kaguluhan lalong-lalo na sa Amerika at sa buong mundo. Hindi natin makita kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga pamahalaan sa buong mundo. Subalit ang nakikita natin ay nagpapatuloy na dumarami ang mga nagiging biktima ng virus na ito. Ngunit sa ating bilang mga anak ng Diyos, sa patuloy nating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon, ako po'y nagtitiwala na sa ngayon ay marami na kayong natutunan tungkol sa ating kalagayan sa sanlibutan ito, tungkol sa layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin at sa pagliligtas sa atin, at tungkol sa mga tungkulin natin sa ating mga kapatid, sa ating iglesia. At nais ko na ito ay ating patuloy na pag-aralan sa naaayon sa mga salita na ating nabasa mula kay Apostol Pablo, na ang bawat isa sa atin ay mayroong gawaing iniatang ang Diyos sa atin. At katulad niya, nais niya na siya ang maging huwaran natin, na sa kabila ng lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya, mga pagsubok at mga paghihirap, siya ay nagpapatuloy sapagkat alam niya na sa dulo ng kaniyang landas ay naghihintay ang kaniyang Panginoon na may hawak na gantimpala upang ipagkaloob sa kanya. At nais ni Apostol Pablo na ang kaisipang ito ay mapasa atin bilang mga anak niya sa kaniyang mga pagtuturo sa kaniyang mga salita, sa salita ng Diyos. Ang salitang pag-aaralan natin ngayon ay ang salitang asymptomatic.
Ito ay madalas nating marinig sa mga balita. At ang salitang asymptomatic ay nangangahulugan na ang isang tao ay sa labas ay makikita natin na siya ay malusog. Walang anumang tanda na siya ay may karamdaman. Siya ay nakikihalubilo sa maraming mga tao. At walang nakikitang panganib ang mga tao sa kanya. Subalit, siya ang pinakamapanganib sa lahat. Sapagkat sa loob niya ay nandoon ang virus na nahahandang lumukso at lumipat sa bawat tao na makasalamuha niya. Hindi siya iniiwasan sapagkat maganda ang kanyang pagkatao, ang kanyang kalusugan. Subalit ito ang siyang dapat iwasan ng mga tao kung malaman lamang nila na sa kanyang kalooban ay nandoon ang panganib. At ituloy yung mga bagay na ito ang siyang sinasabi ni Apostol Pablo sa kaniyang mga sulat sa mga mananampalataya ng kaniyang panahon. Sapagkat maging noong panahon na nangangaral si Apostol Pablo ay marami ding mga nangangaral ng salita ng Diyos. Na ang kanilang pangangaral ay masasabi natin na hindi na aayon sa pagkatawag ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, kundi sila ay may sariling layunin sa kanilang buhay. Hindi para sa kaharian ng Diyos, kundi para sa kanilang sarili. Natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan tungkol sa kabayo? Kung papaano upang ito ay maging kapaki-pakinabang sa kanyang Panginoon, mula sa kanyang buhay doon sa ilang, doon sa kabundukan, siya ay inihiwalay, inilagay sa kural, siya ay pinahirapan hanggang sa siya ay sumuko sa kanyang Panginoon. At sa kanyang pagsuko, siya ay inalaga ang mabuti ng kanyang Panginoon upang magamit sa layunin kung saan siya ay inihanda. At habang siya ginagamit ng Panginoon, ay makita natin na nagpapatuloy ang pagpatnubay sa kanya ng kaniyang Panginoon. Halimbawa, kapag siya ay ginagamit na sa karitela, siya ay nandoon sa karsada kasama ang mga iba't ibang mga sasakyan. Napapansin ninyo na ang kanyang mga mata ay may takip sa kanyang tagiliran upang nakatuon ang kanyang paningin doon sa harapan, upang hindi siya magkaroon ng anumang pag-aalilangan o ng anumang mga bagay na makagugulo ng kanyang kaisipan sa paggawa ng kanyang gawain. Ganoon din ang ninanais ng Diyos sa bawat isang mga anak niya na kanyang tinawag upang gamitin sa kanyang kaharian. Nanais niya na nakatutok ang isipan ng bawat isa sa atin doon sa ating nilalakaran, na hindi tayo hindi nasisira ang ating mga kaisipan sa mga bagay sa ating paligid, kundi nakatuon lamang sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Natatandaan ninyo ang ibinigay na requirement ni Kristo doon sa mga tao na nagnanais sumunod sa Kanya at maging Kanyang mga alagad. Sinabi niya, kinakailangan kayo ay itakwil ninyo ang inyong sarili. Mamatay kayo sa inyong sarili.
Katulad ng binata na nagnanais at nagtanong sa kanya kung paano siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sagot ng ating Panginoon, ipagbili mo ang lahat mong kayamanan. Ipamigay mo ito sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Malungkot na lumayo ang binata sapagkat siya ay tunay na maraming tinatangkilik. Ganoon din ang isang tao na concern sa kaniyang pamilya. Ang sabi niya, Panginoon, hayaan mo muna na mailibing ko ang bangkay ng aking ama. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kaniyang sariling mga patay. Sumunod ka sa akin. Ganun ang ginawa ni Apostol Pedro. Iniwan niya ang kaniyang lambat at siya'y sumunod sa Panginoon. Ganyan din ang ginawa ni Mateo. Iniwan niya ang kanyang propesyon, ang kanyang gawain bilang maninili ng buwis at sumunod siya sa Panginoon. So ito ang mga requirement ng isang tao. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kamumuhian ninyo ang isa at mamahalin ninyo ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa salapi at sa Diyos. Hindi kayo makapaglilingkod sa inyong sarili, sa inyong buhay at sa Diyos. Kinakailangan kamuhian mo ang isa. Bakit nangako ang Diyos sa kaniyang mga inaaralan? Hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos, gawin ninyo ang katuwiran nito. At ang Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Nais ng Panginoon na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, nakatutok ang ating mga mata sa Kanya. Hindi tayo nag-aalinlangan. Katulad ni Apostol Pablo, na iniwan niya ang kaniyang magandang buhay. Katulad ni Abraham, iniwan niya ang kaniyang kayamanan. Ito ang nararapat at hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nagnanais maglingkod sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko na nililingon ang nakaraan, kundi nagpapatuloy ako upang baka sakaling maabot ko ang nais ipaabot sa akin ng aking Panginoon. Bakit may pag-iyak ang pagpapaalaala ni Apostol Pablo tungkol sa mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos, subalit ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan? Sapagkat alam ni Apostol Pablo na darating ang panahon na maraming mga tao ang gagamitin ang salita ng Diyos, gagamitin ang pangalan ni Kristo, hindi upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, kundi ipangaral ang kaniyang sarili, ipangaral ang kaniyang denominasyon, ipangaral ang kaniyang iglesia, ipangaral ang kaniyang relihiyon. At ito nga ang nangyayari sa ating kapanahunan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Mga ingat kayo sa mga tao na mga may damit tupa, subalit sa loob sila ay mga lobong maninila, na kayo ay kanilang pagsasamantalahan. They will make merchandise of you. Kayo ay kanilang aalipinin, maglilingkod kayo. At nakikita natin, mga kapatid, sa kapanahunang ito, ang mga nangunguna sa mga relihiyon, may sariling eroplano,
may sariling barko, mayayaman, halos hindi na maabot ng kanyang mga tagasunod. Pinaglilingkuran. At ito ang nangyayari sa ating kapanahunan. Ang mga taong ito ay kagalang-galang. Ang mga taong ito ay hinahangaan. Ang mga taong ito ay sinusundan. Subalit sa loob nila, nandoon ang virus. Andoon ang virus na siyang wawasak at sisira sa buhay ng mga taong sumusunod sa kanila. Ano ang paalaala ng salita ng Diyos? Ang isang taong inaakay ng bulag, pareho silang babagsak sa kanal. Tandaan niyo mga kapatid, ang katotohanan ito. Subalit, higit na napakasakit kung mula sa gitna ng mga tunay na anak ng Diyos ay lumabas ang kamalian ito. Sa panahon ito, meron tayong tinatawag na mga Kristiyano, mga tao, mga mananampalataya, may forma ng tunay na relihiyon, tunay na paglilingkod. Subalit, ang kanilang pinaglilingkuran ay ang kanilang mga tiyan. Higit na mahalaga ang ilalaman nila sa tiyan kaysa ilalaman sa kaluluwa. Higit na mahalaga ang mga bagay na material kaysa mga bagay na espiritual. Marami tayong naririnig na nangangaral sa telebisyon, sa radyo. Tinatawag natin mga prosperity gospel. Kung papaano ang kanilang panghikayat ay mga pagpapala ng Diyos na makukuha. Ang paggaling ng kanilang mga karamdaman, ang pagyaman sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos, siksik, liglig, umaapaw, ang kanilang pagnanais na sa buhay nila sa mundong ito, sila ay makaranas ng mga pagpapala at kaginhawahan mula sa Diyos, kasabay ng paglilingkod nila. Mga kapatid, hindi ba ipinangako ng Diyos sa ating na kung ating hanapin ang kaharian ng Diyos at sundin ang katuwiran nito, ang Diyos mismo ang magdadagdag sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi natin kinakailangan na ipako ang ating mga kaisipan sa mga bagay na ito, sa mga bagay na sanlibutan ito, sapagkat ito'y inihanda na ng Diyos para sa atin. Ang kailangan na lang natin ay ipakita sa Diyos ang katapatan natin sa paglilingkod sa Kanya, na Siya ang pinakamahalaga sa atin, na Siya ang pinakamamahal natin. Siya ang pinakauna. Wala nang susunod pa. Mga kapatid, hindi magkukulang ang Diyos kung gagawin natin ang Kaniyang mga kalooban. Ilang oras ang itinakda ng ating iglesia sa ating mga pagkakatipon upang tayo ay samasamang lumakas at tumibay sa paglilingkod sa Kanya.
sa ating pagkakatipon sa sama-samang panalangin, sa ating paghahanda ng ating gawain tuwing araw ng linggo, sa ating pandayan upang tayo ay matuto kung saan ay magagamit natin para sa ating mga house churches at sa ating mga house churches. Ilang oras sa loob ng isang linggo. At ilang oras naman ang ginugugol natin para sa ating sarili, para sa ilalaman natin sa ating mga tiyan. Ang nakalulungkot na sa gitna ng kadiliman at nakatatakot na kalagayan natin sa panahong ito, ay parang hindi natin makita ang mga pagkukumahog ng mga anak ng Diyos upang magkatipon, upang sama-samang manalangin at tumangi sa Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin, upang maghanda, upang madala ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, magkaroon ng tapang na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, na hindi tayo magkaroon ng kahihiyan na sila ay akayin, pilitin na makinig at mag-aral ng mga salita ng kaligtasan sabagat malapit na ang kaparusahan ng Diyos. Ang ikinatatakot ko kapag dumating na maayos-ayos ang ating kalagayan, balik tayo sa kapanatagan ng ating buhay, na mawawala na ang kainitan at ang pagsisikap natin, mawawala na ang ating lubos na pagmamahal sa Diyos, kundi balik na naman tayo sa ating mga sariling buhay, sariling pangangailangan. Patawarin tayo ng ating Panginoon. Sana hindi dumating na ang virus na ito na kinatatakutan ng sanlibutan ito ay hayaan ng Diyos na makapasok sa gitna ng ating iglesia upang tayo'y tigtigin, upang tayo ay magkaroon ng pagkatakot, upang doon natin ibigay ang ating mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pinakamapanganib sa ating kapanahonang ito ay hindi yung mga tao na dinapuan ng sakit, na makikita natin ang sakit na ito sapagkat sila ay nandoon sa ospital, inaalagaan at inilalayo sa maraming mga tao. Ang pinakamapanganib ay ang mga asymptomatic na hindi mo makikita sa kaniyang panlabas na anyo ang kaniyang karamdaman, sapagkat ito ay nasa loob ng kaniyang katawan at siya ay nakikihalubilo, nakikisama sa maraming mga tao. Siya ang pinanggagalingan ng maraming mga karamdaman na nagpa-positive, sapagkat mula sa kanya hindi niya nalalaman na sa kanya nang gagaling ang karamdaman,
sapagkat ang virus na ito ay hindi nakikita at ito ay nagpapalipat-lipat sa maraming mga tao. Sa buhay espiritual ay ganoon din. Hindi mapanganib yung mga tao na makikita natin sa kanilang buhay ang kanilang mga kasalanan. Ang mga magnanakaw, ang mga mamamatay tao, ang mga mangkukulam, ang lahat ng mga kasamaan ay nakikita ng mga tao at ito ay naiiwasan, nalalayuan. Subalit ang higit na mapanganib ay ang mga asymptomatic na mayroon silang forma ng pagkarelihiyoso, na sila ay sumusunod sa mga kautusan, katulad ng binata na kausap ng ating Panginoon. Mula sa kanyang pagkabata, siya ay naging relihiyoso, sumusunod sa mga kautusan. Subalit nang sabihin ng Panginoon na ipagbili mo ang iyong mga kayamanan, ipamigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin, siya ay lumayo sa Panginoon sapagkat hindi niya kaya na talikuran ang kaniyang buhay. Hindi niya kaya na talikuran ang kaniyang kayamanan. Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tao na nasa impyerno, iisa ang asymptomatic at ito ay nasa unahan ng listahan, ang mga duwag. Ang mga duwag ay ang mga taong minsan ay tinanggap si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Sila ay nabautismuhan, sila ay sumunod at sila ay naglingkod sa Panginoon. Subalit ang hindi nalalaman ng maraming mga tao na hindi niya kayang ipagpalit ang kaniyang buhay kay Kristo. Hindi niya kayang iwanan ang kaniyang buhay sa sanlibutan ito upang kaniyang isukong buong buo kay Kristo. Siya'y naglilingkod, subalit hindi makita sa kanya ang tunay na commitment. Siya ay nagkakasala ng kasalanang fornication at idolatry, sapagkat higit niyang minahal at minamahal ang kaniyang sarili, ang kaniyang buhay kaysa Diyos. At ito ang pinakamasakit at pinakamapanganib na kasalanan, sapagkat sa mga tao na sumalangsang sa mga kautusan ng Diyos, madaling iwasan, madaling layuan. Subalit ang isang taong asymptomatic ay kasama-sama, kahalubilo, at ito ang pinakamapanganib sa lahat. Ano ang may pananangis at pag-iyak na habilin ni Apostol Pablo na tayo'y magkaroon ng iisang pag-iisip at yung mayroon sa atin na iba ang iniisip, dalhin natin ito sa Diyos, sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang puso, isang kaisipan
sa paglilingkod sa Kanya, sapagkat ang pagkakahati natin, pagkakampi-kampi natin, ito ang napakalaking balakid upang tayo ay makaganap ng kalooban ng Diyos. Pagsikapan natin na tayo ay magkaroon ng pagmamahalan, isang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Mga kapatid, may pag-iyak akong nananalangin sa Panginoon na sana hindi ako makapagsalita ng anumang bagay na hindi naaayon sa Kanyang mga kalooban. At madalas ako'y natatakot sapagkat ayaw ko na makasakit ng aking mga kapatid. Subalit, kailangan na tayo ay magkaisa sapagkat ito lamang ang paraan na tayo ay magtagumpay sa ating gawain. Mga magulang, tingnan ninyo ang inyong mga anak. Ano ang takbo ng buhay ng inyong mga anak? Ano ang kanilang mga ugali, mga attitude? Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo.